mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke Free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit, babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabali papunta mo tama, alupagway na nag-aaral mo tama mo to ba. Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko,
Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Magandang umaga po muli sa bawat isang nanonood. Kumusta na po Pastora Nida dyan sa Ginobatan? Kumusta na po dyan sa lugar ninyo? Kumusta po ang ating buong linggo? Tayo po ay Saturday na naman ngayon at bukas Sunday na naman at halos kalahati na naman ang buwan ng July. So ang dami pong ginagawa si Lord sa araw-araw nating buhay kung tayo po lamang ay patuloy pong lulapit sa Kanya. Ang ating programa ay Prayer and Counseling. Salamat sa station na ito na binuksan ito para sa atin, para yung mga dapat nating ipanalangin po natin kasi po ang panalangin, napakahalaga po ito kasi ang panalangin po ay pakipag-usap sa Panginoon at ito ay pakipag-isa sa layunin po niya. So, sa umaga pong ito, muli po tayo magsasama-sama, medyo po napaaga tayo kasi mas maganda kung maaga. Masimulan po natin ang panalangin sa pagkagising sa umaga para po ang maghapon po natin ito ay talagang kakaiba po. Kasi kakaiba po kapag ang Diyos po ang inuna po natin sa lahat ng bagay. So, muling makasama po natin si Sir Jonathan. Siya po ang nag-assist sa atin sa programang ito at maging yung mga programang susunod pa dito sa ating prayer and counseling. So, manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po Diyos na muli kaming makikinig ng salita mo. Muli mo kaming tuturuan kung paano kami makapanalangin araw-araw sapagat ang panalangin po. Ito'y napakahalaga. Dito po lalago kami. Dito po ay patuloy ka namin makikilala through your word, Father God. At patuloy po kaming lalakas mula sa inyo, Panginoon. Sapagat, Lord, kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Kaya banal na Espiritu, ikaw po ang siyang mangunahan sa amin. Lalo po yung mayroon po mga pangailangan ng panalangin sa araw na ito, abutin mo sila, yung mga may problema, mga may sakit, yung nabibigatan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kapahingaluan sa araw na ito, Diyos, sapagkat ang kapangyarihan mo po, hindi po ito nagbabaga noon ngayon at magpakailanman. Kung nagpalakas ka noon, nagpagaling ka noon, the same God today. At kung nagsagot ka ng mga panalangin noon na mayroon pong pagpapasalamat, sasagutin mo rin po ng aming mga panalangin. Lalo na Lord, yung masyado po, Panginoon, nabibigatan sa araw na ito sa ba't ibang klaseng pagsubok na kung hindi po sa biyaya nyo, hindi po ito makakayanan po ng bawat sa amin. Kaya Lord, salamat sa banal na Espiritu na kasama namin araw-araw nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin, tinutulungan kami ng manalangin at tinutulungan kaming sumamba, tinutulungan kaming maintindihan ang purpose mo sa amin through the Word of God. Kaya Lord, salamat sa umagang ito, paging station na ito, pagpalain mo po ito Lord God, sapagkat ito ay naging instrumento Lord para marami pong maipanalangin on the air, Father God, at marami pong maabot ng gospel, Father God. Lalo na po sabi mo sa Matthew 24 verse 14, Father God, bago po ang iyong pagbabalik, kailangan lahat ng tao makarinig ng salita mo na mahal naman mo po lahat ng tao, sapat lahat ng tao pinagbayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa umagang ito.
sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So tayo po ay panalangin po, praying counseling po ang ating programa. Kasi po talaga sa panahon na ito, grabe na po ang nangyari sa bansa natin. Nandiyan na po lahat ang palatandaan sa kanyang pagbabalik. Kung mababasa po lang natin ang Mateo 24 po, nandiyan po lahat ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Itong mga lindol na ito, itong mga disaster na ito, kung saan-saan man nagkaroon ng baha, talaga pong ito'y nakasulat. Kaya dapat talaga ang mga anak ng Diyos o kaya talagang ang mga anak ng Diyos talaga magpursiging laging manalangin kasi po sa panalangin may kapangyarihan. Kung si Jesus Christ nga nung nandito siya sa lupa, talagang nanalangin po siya at tinuruan niya po ang kanyang mga disciples o kaya mga disipulo niya na ito'y matutong tamang panalangin. So tayo din po ngayon, kailangan din po natin talagang turuan tayo ng panalangin ng Banal na Espiritu nasa puso natin na siya po ang magtuturo sa atin sa kung paano tayo manalangin, kung ano po ang mga dapat natin ipanalangin sapagkat kapag ito tayo po ay gabay ng Banal na Espiritu sa panalangin, talagang ang panalangin natin address sa Ama, maririnig po niya ito. Kaya kumusta na po ang mga buhay-buhay natin espiritual? Ito pong napakahalaga sapagat lahat ng bagay dito sa lupa, iiwanan po natin ito. Darating ang araw, nakakaharap po tayo sa ating Panginoon. Kailangan nakahanda po tayo. Anong gagawin po natin? Matuto po tayo manalangin at alamin po natin ang kanyang kalooban sa salita niya at dapat tayo po ay matutong magpuri sa kanya. So umaga pong ito, panalangin po ang ating muling pinaka tema po. Sabi po dito, sabi po dito sa ating pag-aaral, ang panalangin ay isa sa mahalagang susi ng paglagong espiritual. Ulitin ko po, ang panalangin isa sa mahalagang susi ng paglagong espiritual. Pangalawa po, ang panalangin ng ating pakipag-usap at oras ng ating pakikinig sa Diyos. Ang panalangin po, dalawang bagay po. Hindi lang tayo ang magparasalita, kundi ayan din po natin ang Diyos sa magsalita sa atin. Kasi po, para maintindihan po natin ang layunin niya sa buhay natin, lalong itong nakita natin, paiba na po ang mundo. Pahirap na pahirap po. Talagang nakasulat po yan, maging sa unang Timoteo po, chapter 3, verse 1 to 5. Sa muling araw na ito, maging mahirap talaga ang kalalagayan. So dito po ay kapag tayo po ay laging nagkaroon ng time kay Lord makipag-usap, bibigyan niya tayo ng sapat na lakas at talino para mapagtagumpayan po natin ang mga kinakaharap po natin. Kasi sabi dito, ang panalangin ng ating pakipag-usap at oras ng ating pakikinig sa Diyos. Ang panalangin ay lakas. Ito ay nagpapalakas sa ating espiritu at pananampalataya. So, magpalalakas po ang ating mga ukay kapag tayo po may panalangin. Sapat ang lakas po, kailangan po natin ito'y nagmumula sa Diyos. Ito'y ini-impart sa atin ng ating Panginoon. At ano pa po, at ang pananampalataya po natin ito po ay lumalago o kaya lumalakas. Ang pananampalataya po ay talagang kailangan po natin. Kasi sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi mo nakita na ito ay mararanasan mo. Sabi po, ang panalangin ay lakas, ito ay nagpapalakas sa ating espiritu at pananampalataya. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng ating buhay o kaya maging lifestyle po ang pakipag-usap natin sa Lord. Bakit po? Sapagkat nasa kamay po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Wala tayong magagawa kung wala po ang kapangyarihan ng Diyos na ito ay nasa atin. Kaya napakaalaga po yung panalangin po. 4 na bagay po itong ipinakita sa atin ngayon. Ang panalangin ay isa sa mga mahalagang susi ng paglagong spiritual. Gusto natin maging strong relationship natin, lagi tayo makipag-usap sa Lord. Ang panalangin ng ating pakipag-usap at oras ng ating pakinig sa Diyos. So ito ay natututo din tayo makinig sa Kanya, hindi lang tayo nagpaparasalita. Ang panalangin ay lakas at nagpapalakas sa ating espiritu at pananampalataya. Talaga pong
sa presensya na may kalakasan, sapagat sa presensya niya, ito ay talagang nandun lahat. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng buhay natin. Hindi lamang tayo manalangin kung tayo po ay mayroon problema, kundi lagi po natin ilagay sa puso natin, i-desire po natin na lagi natin makausap ang Panginoon at tayo din ay makausap niya through His Word. At dapat nating matutukan ang tamang panalangin kung paano itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kailangan po tamang panalangin. Nakita po natin yung mga disciple niya noon na talaga pong nagpaturo sa Panginoon. Turuan mo kami ng panalangin. Wala po silang iniling na bagay, hindi sila umiling ng yaman, hindi po sumiling ng kung ano pa man, kundi sabi niya ng mga disciple niya, turuan mo po kaming panalangin. Turuan mo kaming manalangin. So dito sa Lucas 11:1, ito po yung sabi niya, dapat nating matutukan ang tamang panalangin kung papaanong itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Hindi po nagbabago ang Lord. Ang tagapagturo natin ngayon na nasa puso natin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kung noon literal o physical na kasama ng mga disciples, ang Panginoong Jesus, kasama din po natin araw-araw ang Holy Spirit, nakatira sa puso natin. Siya po ang hidingin po natin na magturo sa atin kung paano tayo manalangin. So, kung nandyan ang Holy Spirit sa atin, nandyan ang Father, nandyan ang Son, ang Panginoon. Sa Lucas 11:1, sabi ito, at nangyari nang siya'y nananalangin sa Jesus, itong tinutukoy sa isang dako, nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanilang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. So talagang iniling po talaga nila na turuan silang manalangin. Kasi po, tayo po, maski po tayo po ay napakatatalino po natin, iba po ang bagay pang spiritual. Kailangan po i-acknowledge natin lagi ang Holy Spirit na siya po ang magturo sa atin kung paano tayo manalangin. Kapag yielded po tayo sa Holy Spirit sa panalangin, siya nagsusupply, siya ang naggagabay, hindi ka mapapagod, saka hindi ka mauubos, sabihin mo sa Ama ang mga dapat mong sabihin, dahil yun ang Holy Spirit ang nakakaalam kung anong dapat natin sasabihin sa ating Ama through prayer. Sabi dito, mismo ang disciples, isa sa kanilang mga alagad, Panginoon, sabi niya, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. John the Baptist ang tinutukoy dito. Sa Lucas 11:2, at sinabi niya sa kanila, pag kayo'y nag-isip panalangin, inyong sabihin, Ama, sambawin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. So lagi pong address sa Father. May na tayo, may karapatan tawagin siya nga sapagat nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior sa John 1:12, binigyan tayong karapatan maging anak ng ating Ama sa langit. Kaya ang prayer natin laging address to the Father. Sa Lucas 11:3 po, ibigay mo sa amin. Ito ang tamang ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. So, yung iniingi talaga, ang sabi ng Panginoon, hingin lang ninyo yung need nyo sa araw na yan. Kasi hindi naman natin alam kung bukas buhay pa tayo, di po ba? Yung ngayon ang mahalaga. Ang kaligtasan nga natin ngayon yan, ngayon. Hindi bukas. So sa Lucas 11:4, ito pa po, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapat aming pinatawad naman ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming ihadya sa tukso. So ito po yung mga tinuturo ng Panginoon nasa Lucas chapter 11 po yan. Na marunong matuto tayong mangit ng tawad sapat ang banal natin, ang Diyos natin ay banal. At dapat din po yung mga nakapanakit sa atin, patawarin din po natin yun. Kasi pag pinatawad natin yun, siyempre patatawarin tayo ng ating Ama. Ito po, anong mga mahalagang katotohanan sa panalangin? Isang mahalagang katotohanan sa panalangin, manalangin ka lamang sa Amang nasa langit. Lagi po, hindi tayo manalangin sa ibang Diyos, kundi mismo sa Ama na nasa langit. Yun lang po ang ating papanalanginan. Ito ang sinasabi ng salita ng Lord. Lucas 11:2,
At sinabi niya sa kanila, pag kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ito yung itinuturo na tamang panalangin sa atin ng ating Panginoong Yesus. So, ayan natin ang Holy Spirit na siyang magturo sa atin kasi ang Holy Spirit nandiyan kasama po natin. Siya po ang nagsusupply kung ano po ang dapat natin ipanalangin. Siya po nagpapaalala kung mayroon po tayong mga bagay-bagay na i-settle muna natin bago tayo lumapit sa ating Ama. Dahil tinitingnan po natin ng ating Ama ang ating mga puso, hindi ang pandabas nating anyo. Amen po. Ito po, sabi dito, tandaan, ang Diyos ay yung Ama. Ang relasyon ay naibalik na muli, dahil dito ay naibalik na, maaari mo nang tawagin ang Diyos bilang iyong Ama. Sabi pa dito, hindi tayo dapat manalangin sa ibang pangalan maliban sa Diyos Ama. So talagang ang panalangin, alam mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan po naman ng Espiritu, lagi pong address sa Father. Bakit matatawag natin siyang Father? Because nabalik na po ang relasyon natin bilang anak niya. Ano ba pong sinabi? Hindi dapat manalangin sa ibang pangalan maliban sa Diyos Ama. Ito po mayroon sinasabi sa atin dito. Hindi dapat manalangin sa ibang pangalan maliban sa Diyos Ama. Ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan upang sumagot at magbigay ng lakat ng pangailangan natin. Kontrolado po ng ating Ama ang ating buhay. Kontrolado po ng ating Ama ang lahat ng pangailangan. Even pamilya po natin, kontrolado po niya. Kaya dapat po talagang siya lang talaga ang dapat maparangalan natin sa ating buhay. At address sa kanya lagi ang ating mga panalangin. Hindi kung kani-kanino. Kasi ang mediator lang sa Ama, no other than Jesus Christ, di po ba? Kaya pag nanalangin tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, sasabihin na natin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. So, yun ang dapat gagawin natin. So, sabi dito, ang tamang paraan na sundin sa panalangin, ito po'y paalala, ang paraan na tinatawag na Lord's Prayer ay tinuro ni Jesus. Ang isang paraan na ginagamit natin at sinusunod sa panalangin ay ang paraan na acts. Ito po, mayroon pong binigay siyang pattern kung paano tayo mananalangin. Ang A po, ito ay adoration. Ano po ang adoration? Lucas 11:2. At sinabi niya sa kanila, pag kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. So talagang pupuruin mo ang Ama. Kaya, hindi ba sa ating mga panalangin, o sa group prayer natin, ang ginagawa natin, opening prayer, then wino-worship natin, ina-adore po natin ang ating Ama sa langit. Pinupuri natin siya, inaawitan natin siya, at talagang doon siya natutuwa. Kasi yun ang right pattern of prayer. Sabi sa Lucas 11:2, sinabi sa kanila, pag kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Mahalaga po ang pangalan niya, makapangyarihan po ito. Ang unang bagay na dapat natin gawin ay bigyan ng papuri ang Ama. Ito ay ang pagpapahayag ng pagmamahal mo sa Kanya. Gayon din ang pagpupuri mo kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa sa buhay mo. Yung bang sinasabi mo lahat, grabe ka Panginoon, hindi naman ako karapat dapat na mahalin mo, hindi naman ako karapat dapat na iligtas mo, pero iniligtas mo ako. Yung grabing pagpapasalamat, lahat ng kabutihan na ginawa ni Lord sa atin. Yun ang gusto niyang babanggitin natin sa Kanya. Hindi tayo kung ano-ano ang sabing, kundi pupuriin mo ang Lord. Ang grabe siyang kabuti, grabe siyang mas paulit-ulit tayo nagkakasala, andyan siya laging handang magpatawad, di po ba? Kaya pag lumapit ka na kay Lord, minsan naiiyak ka kasi grabe talaga ang kabutihan niyang ginawa sa atin. Yun ang idea na tayo po, o yung mga dahilan na tayo po ay makapagpuri sa Kanya. Hindi lang tayo magpupuri sa Kanya kung marami tayong pagpapala, maging sa mga pagsubok, puri natin. Salamat Panginoon sa pagsubok na ito dahil alam ko mayroon ka ditong ginagawa. Mayroon kang inaayos sa buhay ko. Kaya salamat. Pangalawa po yung sa Acts po ay confession po. Lucas 11:4.
Ano pong sinasabi sa Lucas 11:4? Ito po yung way na tamang panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At ito rin po ang dapat gawin natin, sundan natin, kasi ito po ang tama. Sabi po, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat aming pinatawad naman ang bawat nagkasala sa amin at wag mo kaming ihatid sa tukso. So, ang Diyos po natin, ang Diyos Ama natin ay banal. Ang kaharian niya ay banal. Hindi niya mapapakinggan ang mga ina-inang puso natin kung wala po tayong kabanalan. Kaya dapat talaga pag lumapit tayo, ay ilingin natin sa Holy Spirit, ihayag mo sa akin ang mga bagay na nagawa ko na hindi ko nabigyan ng kaluwalhatian ng aking Ama sa langit. Dahil gusto ko ang mga sasabihin ko sa Kanya, ito'y makarating sa Kanya. Makakarating lang ito sa Kanya kapag malinis po ang mga puso natin. Lalo yung mga hangarin natin ito ay hindi pang personal, kundi ito mag-glorify ang Lord sa ating mga buhay. Sabi niya dito na dapat, at saka kung mayroon din tayong mga nakapanakit sa atin o tayo po ay may mga bagay na dapat o ingi ng tawad, yung mga taong yun na masyado tayong sinaktan, mag-alis na tayo ng kapatawaran sa kanila para paglapit natin kilulungi tayo ng tawad, talagang magpapatawad din po siya. Ito po ay paalaala. Sabi dito, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan, makapangyarihan ng pagbigkas na ginagawa ng dugo ni Jesus para sa atin. Number 1 po, sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad at nilinis sa lahat kong kasalanan. Ako ay tinubos mula sa kamay ng kaaway. Ito po yung pinakita sa atin sa ating pinag-aaral. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at iniwalay para sa Diyos. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ito po mga nagawa ni Jesus sa kanyang dugo. Ako ay pinawalang sala at ginawang matuwid parang hindi nagkasala kahit kaunti man lang. Alam mo, tuwing tayo po ay inaamin natin ang ating mga kamalian sa Diyos, humingi tayo ng tawad, parang hindi po tayo nagkasala. Parang hindi tayo nagkasala pag tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Dahil bakit po? Sapat hinuhugasan niya muli ang ating puso sa lahat ng karumian nito, ang kanyang kapangyarihan ng kanyang dugo. Sabi dito, sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala at ginawang matuwid parang hindi nagkasala kahit kaunti man lang. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Mga katawan po natin ay tirahan po ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis at binanal sa dugo ni Jesus at kaagad akong nakakapasok sa banal na presensya ng Diyos. Kapag wala tayong tinatagong kasalanan, madali pong lumapit sa Lord at ang mga sinasabi natin sa Kanya, ito'y talagang pinakikinggan niya. Kasi siya po ay Diyos na talagang hindi po siya magkakait ng pandinig sa atin. At maski pa hindi pa tayo nagsalita, alam na po ng Diyos ang ating kailangan. Kaya po ang ano lang po natin ay lagi pong ready ang heart natin, malinis ang motibo po, hindi ito pang personal kundi lahat ng bagay na mag-glorify lamang ang ating Panginoon. Titing ko pong aking katawan. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu, tinubos, nilinis at binanal sa dugo ni Jesus at kaagad tayo makakapasok sa banal na presensya ng Diyos. Ang kaaway, wala na siyang puwang at kapangyarihan sa ating buhay. Wala na, wag na natin pagparamagnify po ang kaaway. Tinalo na po yung 2,000 taon na karaan. Ikamatayan po, ito ay talagang napagtagumpay na po ito ng ating Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin at nagkaroon naman ito ng buhay na walang hanggan. Isa pang bagay na dapat gawin ay ang nagpapagpatawad. Lucas 11:4b. Dapat aming pinatawad naman ang bawat nagkasala sa amin. Tandaan, sabi dito sa pinag-aaralan natin, ang pagpapatawad hindi option kundi desisyon. Amen po. Yung talagang ako pinapatawad ko na itong taong ito na ginagawa niya sa akin. Yung talagang desisyonan mo. Pareho po nung ginawa ng prodigal son, di ba nung na-realize niya mali yung nagawa niya, sabi niya, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa aking Ama. Ako'y babalik na doon. Talagang nagdesisyon siya po. In-action niya po ang desisyon niya. Kaya
ano po nangyari? Na-restore po siya. Restore po siya ng prodigal son father. Mabuti po ang Diyos, kaya hindi po siya nagkikip ng kasalanan. Kapag nakita niya ang mga anak niya, taos-puso itong may ng tawad, pinapatawad po. Ang pagpapatawad ay hindi opinion kundi decision. Hindi option kundi decision. Ang hindi natin patawarin ay hindi patatawarin. Ang hindi natin patawarin ay hindi patatawarin. Yan 2023. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinapatawad sa kanila. Sino mang hindi inyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinapatawad. Ibig sabihin, kapag yung mga taong hindi natin pinatawad, hindi rin siya patawarin ng Lord. Letter T po, dun sa pattern po sa tamang panalangin. Ang T po ay thanksgiving o kay pagpapasalamat. Sa unang Thessalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay nagpapasalamat tayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa atin. Mga halimbawa ni Jesus, pagpapakain niya sa 5,000, ano lang ginawa niya? Di ba nagpasalamat siya sa Father? Di ba yung senaryo nito na napakarami po yung tao na gusto ng mga disciples pabilin doon sa kabilang layo ng pagkain, pero sabi ng Panginoon, wag silang pauwiin, pakainin sila. Ang pagkain that time, nadala ng bata, 5 tinapay at 2 isda. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat lang siya sa Ama na multiply po yung 2 isda sa 5 tinapay. Napakain po yung napakarami pong tao, multitudes of people, at marami pa po ang natira doon sa kanilang kinain. Nabusog lahat. Mga halimbawa ni Jesus, pagpakain niya sa 5,000, kalakihan sa pamagitan lamang ng 2 isda at 5 tinapay na dala ng bata. Alam mo po, wala pong imposible kay Lord. Ang maliit na bagay sa tingin mo, ang imposibleng bagay sa harapan mo, kaya yung gawin ni Lord na posible kapag tayo po ay laging nagtitiwala sa Kanya at laging tumatawag sa Kanya at lagi tayong nakipag-ugnayan sa Kanya sapat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang gusto ng Diyos natin, lagi tayo nakipag-usap sa Kanya. Ipina-priority po natin siya. Hindi yung mga bagay na pangmundo ang inuuna natin. At kapag tayo po ay nagkamali, babalik tayo sa Lord. Minsan biniblame pa nga natin ng Panginoon, di po ba? Dapat talagang hindi natin gawin yun sapagkat hindi mabibigyan ng kaluguran ng Diyos doon. Maging sa Marcos 6:39-41. Niutos ni Jesus sa mga alagad na pangkat-pangkat na paupuin ang mga tao. Damukan kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. So may kapangyarihan po sa pagpapasalamat. Ang dami natin ipagpapasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw ng lakas na binibigay niya sa atin, sa protection niya. Maraming nakoconfine sa hospital. Mayroon nga kaming isang member yung asawa na confine. Hanggang ngayon, di daw nakakaalis pa doon sa emergency kasi wala pong available na lilipatan yan sa BRT. So, ibig sabihin, thousands and thousands of people nako-confine po sa iba't ibang klaseng sakit na ito'y dumapo sa katawan. Tayo po ang dami nating ipagpapasalamat sa lakas, sa proteksyon, maging sa pagkain, sa inumin natin araw-araw, sa mga ng kalusugan. Ang dami po natin ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Maging ang hindi tayo nagkukunang sa oras sa pagkain, ito'y pinoprovide ng Lord. Ang dami natin ipagpapasalamat. Kalusugan natin, proteksyon natin, nakakatulog tayo ng mahimbing. Kasi, alimbawa, maski waterbed yan, kung wala naman, di naman nakakatulog ang tao, no naman ang kahalagaan nung mapakagandang tulugan at ito'y naka-aircon pa. Samantalang tayo, sa papag lang tayo matulog o kaya sa sopa lang, grabe na po ang binibigay sa atin ni Lord na kapayapaan. Kaya ang dami natin ipagpapasalamat sa ating Panginoon, napakabuti.
So dito po ipinakita na mayroong kapangyarihan sa pagpapasalamat. Kung tayo lang matuto magpasalamat, sabi nga na sa Bible, sa lahat ng bagay matuto tayo magpasalamat. Yan man ay problema, yan po ay pagpapala. Sabi nga, sa lahat ng bagay matuto tayo magpasalamat. Marami tayong ipagpapasalamat sa Lord. Nagising tayo sa araw kanina. Salamat kay Lord. Dahil hindi pa tayo pinawian ng hiram na buhay. So, yun ang dapat natin i-attitude araw-araw. Number 1 po, tayo dapat ay puriin natin ang Lord ng tamang panalangin. Pangalawa po, kung mayroon tayong mga nakatagong kasalanan, ito po ikumpisal po natin. At pangatlo po, magpasalamat tayo sa Diyos na hindi man po natin narinig o pinatawad na kita, pero sabi mo kung kayo, sabi nga sa 1 John 1:9, kung tayo ay humingin ng tawad, God is faithful and just to forgive. So, salamat Lord na ako, hindi ko man narinig ang tinig mo, pero alam ko pinatawad mo kasi taos puso akong humingin ng tawad. So, kapag at saka sa mga bagay na hiningi natin kay Lord, hindi pa natin ito nahawakan, magpasalamat na tayo. Salamat Lord. Salamat Lord sa ipoprovide mo yung mga bayarin ko. Lord, salamat yung mga pang-tuition ng mga bata, ipoprovide mo ito Lord on time, hindi ka nahuli. Naging tiwala kay Lord. Hindi yung sa tao nagtitiwala at dapat sa Diyos lagi. Ano ba po yung sinasabi dito? Yung muling pagkabuhay ni Lazaro, hindi ba nung ginawa lang doon ng ni Jesus Christ, hindi pa nagpasalamat sa Father? Tingnan natin sa 1:11:41. 11:41, 43 to 44. Inalis nila. Hindi ba masyadong malungkot yung magkapatid, masyadong naabag ang Panginoon. Ano nang ginawa niya? Pinuntahan niya yung nilibingan ni Lazaro. Tapos sabi niya, Ama, i-glorify mo. Nagpasalamat lang siya sa Ama. Ano dito? Kaya inalis nila, nung pinaalis na niya yung nakatakip doon sa nitso nung ni Lazaro. Kaya inalis nila ang bato at kung itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako yung dininig. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas. Na natatalian mga kamay at mga paa ng kayong panglibing at ang kanyang muka ay nakabalot ng isang panyo. So, may power po sa pagpapasalamat. Salamat Panginoon, salamat, maraming salamat. Alam mo, yung nakita natin dito yung himala na una, yung 2 tinapay, 5 isda, nagpasalamat lang Panginoon. Nagpasalamat lang ang Panginoong Yesus sa Ama. Ama, salamat. Ito naman kay Lazaro, ni-restore ang kanyang buhay na 4 na araw na nakalibing. Halos composing ng body niya, pero po nagpasalamat lang si Jesus sa Ama. Tapos sumigaw siyang, lumabas ka dyan Lazaro, at lumabas nga yung patay. Ito ay nabuhay muli. Yun sa way of panalangin ni Jesus Christ na pagpapasalamat. Panalangin na mayroon pagpapasalamat at na-restore po, at ito ay totoo, nabuhay muli itong patay. So kaya mayroon pong napakaalaga po ang pagpapasalamat. Hindi yung halimbawa yung tao na tulungan ka, so of course number 1 pagpapasalamat. Salamat Lord na itong taong ito ginamit mo para matugunan ng needs ko. Siyempre magsasabi ka rin doon sa tao, salamat sa tulong mo sa akin. Sabi dito, dapat lang natandaan nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na hiningi natin, na binibigay niya at ginagawa niya para sa atin. Lahat ng ibinibigay sa atin, yung buhay lang natin. Grabe na pong pagpapasalamat dapat ang gawin po natin. Di po ba? Na ang Diyos natin ay napakabuti. Wala siyang bagay na hindi niya binigay sa atin. Mismo buhay niya, binigay niya sa atin. Kaya matuto po tayong ma-recognize po natin ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Na talagang hindi mo wala kang masasabing salita sa pagpapasalamat sa Kanya. Yun lang pagkapili niya sa atin, di ba? Sabi nga, hindi tayo ang nagpili sa ating Panginoon, kundi siya ang pumili sa atin.
kumbaga sa ano, pumunta ka doon sa tabing dagat, yung doon sa baybayin, yung kumuha ka ng dumakot ka ng ng buhangin, bilangin mo, hindi mo yan mabibilang. So isa tayo sa mga buhangin na kanyang pinansin, na pinick up niya tayo, pinili niya tayo. Kaya grabe po ang dapat natin ipapasalamat sa kanya na tayo ay napili niya. So ang pagkapili niya sa atin, dahil sobra tayo sa minakal ng Diyos, dapat po yung daily of our lives, grabe po ang ipagpapasalamat natin sa Kanya. Lord, salamat, grabe ka. Hindi ko maubos maisip na ako ay piliin mo, ako'y minakal mo, na hindi naman ako karapat dapat mahalin. Ako'y pinatawad mo, salamat. Ako'y ginagamit mo na ngayon, salamat. Kaya yung bukay natin, isang pagpapasalamat, ipamuhay natin ng tama ang ating Panginoon. Hindi po siya napapahiya, kundi lagi pong napaparangalan. Para magawa po natin ito, lagi tayong may panahon na makipag-usap sa Kanya. Siya mismo ang nagtuturo sa atin sa bukay na tama. Hindi natin siya, na dapat natin siyang napaparangalan araw-araw. So dapat nang natandaan nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na hiningi natin, na binibigay niya, ginawa niya para sa atin. Simbahan po ng Shalom, ang dami po kaming answered prayer. Dami po kaming answered prayer na yung mga imposibleng bagay, ginagawa ni Lord posible sapagkat tinuturuan kami ng Banal na Espiritu sa tamang panalangin na ito'y address sa Father, at pinupuri muna namin siya kung mayroon kami makasalanan, na-reveal niya, iningi po ito namin ng tawad, at natututo kaming magpasalamat sa Kanya haging sa malit na bagay. Kasi sabi ni Lord, kung mapagkatiwalaan tayo sa malit na bagay, hindi niya tayong pagkatiwalaan sa malaking. So, tandaan po natin, dapat lang natandaan natin magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na hingit natin na binibigay niya. Hindi pa niya sa atin ibigay, magpasalamat tayo. Siya lang kasi nakakaalam kung ibibigay niya o hindi. Kasi ang answer ng ating prayer, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng hintay. Ang sumunod pong pattern of prayer is yung S po ay supplication. Sa Lucas 11:3, ibigay mo sa amin sabi sa panalangin nito ni Jesus Christ, araw-araw ang aming pangaraw-araw na kakainin. Kasi bakit po araw-araw ang tinuturo ng Panginoon? Kasi hindi mo naman alam bukas kung buhay ka pa. Kasi ang buhay po natin, ito'y himala, ito'y kung i-extend ni Lord, nasa Kanya pa rin, kasi hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili at hindi na tayo nagmamay-ari sa ating sarili, kundi mayroon na itong nagmamay-ari, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, hindi lang Savior, kundi Lord. Ang sinasabing Lord, siya na po ang nasusunod, siya ng amo, siya po ang ating ruler, siya po ang ating master, at siya po ang owner. Hindi na tayo nagmamay-ari sa sarili natin. Kaya dapat siya na po ang masunod sa atin. Pag sinabi niyang araw-araw, ang hingin natin, di araw-araw. Kasi po, hindi naman ito pagkain lang. Yung kung ano lang need mo sa araw na yan, yun ang hingin mo. Panginoon, salamat sa protection ko sa araw na ito. Salamat sa pagkain. Salamat sa inumin. Hindi yung bigay mo sa akin yung pagkain ko next month o next week. Kasi wala ka na sa pananampalataya nun. Sabi dito, ang supplication, Lucas 11:3, ibigay mo sa akin, sa amin araw-araw, ang aming pang-araw-araw na kakanin. Supplication ay nangangahulugan ng paghingi sa Diyos. Ito'y tinutukoy sa lahat. Ito'y tumutukoy sa lahat ng mga kahilingan. Ano po yung mga kahilingan natin hingi lagi? Pagkain, kagalingan, kapayapaan sa Diyos. So, yung talagang napaka-basic need, yun, hingiin po natin kay Lord yun. Kasi maski pa, hindi pa natin hingiin kay Lord, tingnan mo po yung ginawa niya kay King Solomon, di ba? King Solomon po, nung iniluplok na po siya as King of Israel, ninalangin po siya, tinanong siya ng Father, anong gusto mo, Solomon? Alam mo, hiningi lang niya,
katalinuhan. Bakit po katalinuhan? Bakit talino ini mo? Bakit wisdom? Kasi sabi niya, kasi gusto kong mapamunuan ang bansang Israel. O, natuwa no ng father kasi hindi siya umingi ng karangyaan, hindi po siya umingi ng kanan, kundi yung iningi niya, yung mag-glorify ang father kasi ang Israel, susination niya ng ating Ama. Kaya para mapamunuan niyang tama sa wisdom ng Diyos, yun ang iningi niya. Kaya ganun din tayo mas katapos dahil hindi ka humingi ng karangyaan, hindi ka humingi ng kayamanan, dinagdag ni Lord lahat yung kailangan ni King Solomon. Wala pong kapareho niyang ari na talagang matalino at mayaman at talagang ito'y talagang grabing karangyaan ang binigay ng Father. Why? Because tama yung iningi niya sa Ama na yung mapamunuan niya. Ganun din po tayo na din po natin ang talino sa Diyos na para kung pastor tayo, mapamunuan natin tama ang simbahan at mula po sa pamilya natin, maging sa komunidad tayo po ay maging pagpapalala. Ano po yung sinasabi dito? Sabi dito, supplication na inangahulugan ng paghingi sa Diyos, ito'y itinutukoy sa lahat ng mga kailangan pagkain, kagalingan, kapayapaan sa Diyos. Philippians 4:6 po. Sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos. So, huwag daw tayong mabalisa. Imbes na mabalisa tayo, manalangin po tayo. Kausapin natin nating Diyos Ama sa langit kasi siya lang po ang nakakaalam at hawak niyang lahat ng bagay na kailangan po natin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kailangan sa Diyos. Sabihin natin kay Lord yung mga needs natin. Pero yung needs talaga na yung mag-glorify siya. Paalala, ang pananampalataya, nag-iisang pinakamahalagang bagay kung umiling tayo sa Diyos upang kumiling siya sa atin. Ang Diyos po, hindi po natin sinabi, alam na po niya yan. Hindi po tayo humingi, ibinigay na po niya yan. Ang gusto lang ng ating Panginoon, tayo po ay matuto po tayo na magtiwala sa Kanya. Hindi sa ating mga sariling abilidad. Hindi sa tao nagtitiwala. Kasi po kapag sa tao ka lagi magtiwala, pag hindi ka binigyan, sasama po ang loob mo. So para tayo po ay hindi po ni Lord ipagkait ang mga kailangan po. Dahil hindi naman talaga yan ipagkakait. Magkaroon po tayo talagang panahon sa Kanya. Hindi yung panahon natin na uubos sa sarili natin, na uubos sa negosyo natin, na uubos sa trabaho natin at naubos dun sa mga bagay na walang kabulukan. Samantalang pagdating ng araw na tayo ay lalapit kay Lord, harap tayo kay Lord, isa lang bagay ang itatanong niya. Bakit tayo papasok sa kanyang kaharian? O, yan lang po at wala tayong madadala anumang bagay sa Panginoon. Yung mga pinaghirapan natin dito, yung mga pinagpaguran, pinagsunugan natin ng kilay ng mga bagay na material, mga pananalaping yan, mga bagay, kung ano-ano pang mga bagay sa mundo, wala tayo madadala niyan. Ang ayarap natin sa ating Panginoon, ang ating kaluluwa na dapat ito ay malinis, wala itong bakid na kasalanan. Dahil ito ang dadamitan niya kung anong katawan mayroon si Kristo, same ang ibinibigay sa atin. Kaya tayo po ay sa panalangin lang po natin ito, maintindihan kung ano po ang gusto ng Lord sa atin. Napakabuti ng Diyos po natin. Pag may time tayo sa Kanya, lalo po siyang natutuwa. Sabi nga sa Matthew 6:33, unahin po natin ang Kanyang kaharian. Ipamuhay natin ang Kanyang kalooban. Paano natin siya ikakapamuhay kung hindi naman natin alam ang Kanyang kalooban dahil hindi naman tayo nagbibigay ng sapat na panahon sa Kanyang presensya. Hindi naman tayo nagbibigay ng sapat na panahon sa salita niya na inaalam po natin ang Kanyang kalooban. Kasi po kapag tayo po may time talaga sa Kanya, ang Diyos po ay natutuwa niya, sobrang tuwa sapagkat
ipinapakita lang natin na kung wala ang Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. Saka ang Diyos po, hindi niya pinapagod ang mga anak niya dahil mahal na mahal po niya ang mga anak niya. At ang tao mahal niya po, ay lalo na po yung mga anak niya na talagang ito'y naglilingkod sa kanya. So tayo po ay lagi po natin ipanalangin na sabi nga dito, ipanalangin siya nang sa gayon makita niya kung paano ito ginagawa at bigyan siya ng pagkakataon ng manalangin kung naisin niya. Tayo po ay talaga pong laging manalangin. Kasi po, ang lahat ng pangailangan po natin nasa kamay po ng Diyos. Pag yan ang Lord, nagbukas sa'yo ng pintuan, wala pong pwedeng makapagsara niya. Kapag yan sinaraduan ng Lord, walang pwedeng makapagbukas niya. Kaya tayo, wag po natin pipilitin kung ano ang gusto natin. Huwag natin pipilitin ang Diyos sa gusto natin, kundi gawin natin ang gusto ng Lord na pinapagawa sa atin. Para magawa po natin yan, tayo po ay laging may panahon sa Kanya. Kasi po, ang Diyos po natin, nakikinig yan. Ang minsan ng tao nakausap mo, ang layo ng hindi ka naman naiintindihan kasi ibang pinakikinggan yan. Pero ang Diyos po natin, all ears po yan, nakikinig sa atin. Hindi ka pa nagsalita, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Ang gusto lang niya, makita ang puso mo karapat dapat kang tugunan sa kailangan mo sapagkat ayaw niya na dahil sa mga pagpapalang ibibigay niya sa atin, napapalayo tayo sa Kanya. Ang gusto niya, lalo natin siyang puriin at hindi tayo nagkikip ng kasalanan at natututo tayo magpasalamat sa lahat ng bagay at kung ano man ang kailangan natin, ilalatag natin yan sa Kanyang paanan sapagkat siya naman talagang Diyos na tumutugon ng mga panalangin. Kaya sa umagang ito ay salamat sa mga pakikinig po natin. Salamat na turuan tayo ng Diyos sa ating matuto tayo manalangin sa presensya ng Banal na Espiritu na ito po ang binigay sa atin para siya po ang dakilang guro. Siya po ang magtuturo. Siya po ang magpapakayag sa atin kung anong dapat natin ipanalangin. Ang panalangin po, ito po ay dapat lifestyle. Hindi kung kailan lang tayo mayroong kahit. Tayo ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos na muli mo kaming tinuruan. Kagaya po ng mga disciples niyo po, Panginoon, sa tamang panalangin. Banal na Espiritu, maraming salamat. Binigay ka po sa amin ng aming Ama sa pangalan ni Jesus para may magturo sa amin sa tamang panalangin na kami matutong magpuri sa iyo, matutong humingi ng tawad na hindi na balik-balikan ng kasalanan at matuto kami magpasalamat araw-araw sa binibigay mo sa amin na kabutihan sa kaligtasan, sa proteksyon, sa lahat ng pangailangan, di ka po nagkulang. At ang hinging po namin, Panginoon, lalo na o Diyos, ang aming mga kailingan na ito, Lord God, magbibigyan ka ng kaluwalhatian. Hindi po yung mapalayo kami sa inyo dahil hindi mo ito ibibigay sa amin. Maraming salamat din po Diyos sa mga nakinig ngayon, nag-watch ngayon, pagpalain mo mga bukay nila. Lalo na po itong ang aming probinsya, pagpalain mo po ito, Lord God, ang aming gobernador. Encounter mo siya doon in a very special way. Na siya po, Lord God, o Diyos, gabayan niyo po sa pamumuno po sa aming probinsya, Panginoon, na maging isang tatay, Panginoon, na ito ay punong-puno, o Diyos, ang pag-asa, punong-puno ng pagtitiwala sa inyo. Dahil mahal mo po ang probinsya ito na ialay na po ito sa Lordship niyo po, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw po ang namumuno sa inyo. Sa probinsya ito, kayo po namumuno dito, ginagamit po lamang ang aming gobernador, Panginoon, ibig ang buong pamilya niya. At animan na po ang iyong salita at maligtas po ang mga kaluluwa sapagkat, Lord, ang napakalaga, hindi po posisyon, hindi po, Lord God, kung anong tinatamasak mga bagay, kundi, Lord, kapagharap namin sa inyo na kami po, Lord God, o Diyos, papasok sa iyong kaharian sapagkat, Lord, nagawa po namin dito ang kalooban mo dahil sa gabay mo po, Banal na Espiritu. Maraming salamat din po, Diyos. Maging salamat din po na tumatahimik na po ang bulkan. Maraming salamat, Lord, sa proteksyon ng buong syudad. Maraming salamat din po, Diyos, sa mga tao na ito po, Lord God, o Diyos,
Masyadong naliligaw ang buhay, Lord, sa katotohanan, abutin mo lahat sila, O Diyos. Yung mga nalululong, Panginoon, sa mga bisyo, abutin mo sila, Panginoon, ng kalayaan. Maging, Lord, ang nasa korupsyon, abutin mo sila, Lord, ng banal na pagkatakot sa inyo, ng kalayaan, na sila po, Lord, lalo po nilagay mo sila sa mga posisyon, Padre God, na hindi po ito abusuin, kundi maparangalan po kayo, Panginoon, sapagkat kung ikaw, Lord, ang naglagay, ikaw rin po mag-aalis kapag hindi po kami naging karapat-dapat na nilagay niyo po sa pamunuan. Ama, maraming salamat din po, Diyos, even itong station na ito. Salamat po, Lord, kay Sir Alejandro, Padre God, sa kanyang kaligtasan, sa kanyang proteksyon, sa kanyang mga kalusugan, even the family. Ganun din po ang ibibigay niyo po, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang negosyo nila. Pagpalain mo po ito, Lord God. Pagpalain mo ito, Panginoon, sapat sila po, Diyos. Bukas itong estudyong ito, Panginoon, para may bahagi ang salita mo. Para, Lord, makapanalangin, Lord. Lagi kami dito, O Diyos, salamat. Maraming salamat. Wala po silang hihilingin, kundi na hindi mo ito ipagkaloob. Ganun din po, Lord, ang desire niya po magkaroon po siya ng channel, Padre God, Lord. Salamat because, Lord, in your time, Padre God, ibibigay mo ito sapagkat sabi mo, Lord, umiling at ipagkakaloob. Maraming salamat din po sa mga nagpo-programa dito. Salamat sa mga buhay nila na mga programang ito, Lord God, ito mabigyan ka ng kaluguran, Panginoon. Paligtas din po mga kalupati pamilya, mga sponsors, pagpalain mo, Lord. Pagpalain mo po ang mga negosyo na, pagpalain mo po ang mga trabaho nila para, Lord, lalo po sila makapagbigay sa inyo, Panginoon, sapagat ang lahat yan ay hawak mo, pag-aari mo, pinagkatiwala lamang sa kanila. Maging Sir Jonathan, pagpalain mo rin siya, even his family, Padre God. Proteksyonan mo sila, iligtas ang kaluluwa, Panginoon, sapat malapit na malapit po ang iyong pagbabalik. Ang mga tao, Lord, na nakarinig po ng salita mo, na mahal naman mo po, ayaw mong mapamakisaman. Ang gusto mo, Lord, makasama sa iyong karian, ang kalooban mo, lahat ng tao mailigtas, sapagat, Lord, ikaw nga lahat ng tao pinagbayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, na anuman po ang mga magpo-program dito, bigyan mo rin po sila ng kapangyarihan, talino, Panginoon, nasasabihan lamang po nila, Lord, ang kailangan po ng mga nakikinig, Panginoon, na ito po mapapalakas, hindi po ito, Lord, ma-discourage, kundi, Lord, ma-encourage, Padre God. Salamat sa umagang ito na nakinig ka. Maraming salamat yung mga nakapakinig. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin sa tamang panalangin. Salamat po, pinagkatiwala ko sa inyo ang mga masusunod pang programa nito, Lord God. Release mo, Lord, ang iyong protection, even, Lord, ang pagpapala sa studio ito, even sa pamilyang ipinagkatiwala mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maganda pong umaga. Salamat po. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan
Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.